أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد ang lahat ng pagpupuri, pagdakila at pagsamba ay naukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpapala at kapayapaan mapa sa ating propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, ang pag-usapan natin ngayong araw sa unang araw ng Ramadan ay ang mga gawain na nakapaloob sa mabiyaya at dakilang buwan ng Ramadan. Unang-una, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, o kayong mga nananampalataya, itinagubilin, itinakda, ipinagutos sa inyo ang pag-aayuno, kama kutiba alal ladhina min qablikum, tulad kung paano ito ipinag-utos sa mga nauna sa inyo, la'allakum tattaqun, nang sa ganon kayo ay magkaroon ng takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, sisimulan natin ang pagtalakay sa pagbanggit ng pangunahing gawain na ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga mananampalataya sa buwan ng Ramadan, at ito ay ang pag-aayuno. So, kung titingnan natin ang pag-uutos ng pag-aayuno ay para sa dahilan na ito. At ito ay ang pagkakaroon ng taqwa. So, kung titingnan natin na ang pag-aayuno pala sa buwan ng Ramadan, okay, ay ang dahilan ay para magkaroon tayo ng takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala o ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ano yung gusto kong bigyan natin ng konting malalim na pag-iisip patungkol sa talata na ito sa Quran. Okay, so sinabi ni Allah na ang pag-aayuno, okay, ang pag-aayuno, binanggit particularly ang pag-aayuno, okay, at itong talata na ito ay nasa surat Al-Baqarah, kung saan binanggit din nila subhanahu wa ta'ala ang buwan ng Ramadan. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Na kung ang buwan ng Ramadan kung kailan ibinaba ang Quran, hudan linnas, bilang gabay sa sangkatauhan, wa bayyinatin minal huda wal furqan, at paglilinaw at paghihiwalay ng katotohanan sa kasinungalingan o sa kabulaanan. So, ito, makikita natin na ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay ang pangunahing kautusan na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga mananampalataya. Kaya at ito ay binanggit sa Quran. Kasi kung titingnan natin na yung iba pang mga gawain na tayo ay napag-utusan na gawin sa buwan ng Ramadan o itinagubilin sa atin o hinikayat tayo na gawin ng mga gawain pagsamba na ito sa buwan ng Ramadan, ay hindi natin makikita sa Quran. Makikita natin karamihan ay nabanggit sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at ito ay naisulat sa sunnah, dalawang uri ng sunnah, qauliyya at saka fi'liyya. Yung sunnah na salita mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung fi'liyya naman ay yung ginawa mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, unang pag-usapan natin ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Okay? At ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, bittifaq al-ulama, na pagkasunduan ng lahat ng mga ulama, at naisulat sa Quran, na nakita natin sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kabilang sa mga pinaka-obligadong gawain ng isang Muslim. Kaya at sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khams. Itinayo ang Islam sa 5 haligi, at kabilang dito ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay obligado sa lahat ng mga Muslim, mapalalaki man o mapababae. Siya man ay isang alipin o isang malaya, at kapag ka siya ay nasa wastong gulang, kaya at meron siyang kakayanan, pisikal, pangangatawan, okay? At hindi siya napapabilang doon sa mga binigyan ng pahintulot na kumain o mag-break ng kanilang fasting sa Ramadan, siya ay obligado na mag-ayuno at mag-fasting. At ang hindi pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, okay, nang walang katanggap-tanggap na dahilan,
ay isang napakalaking kasalanan. Ito ay isang napakalaking kasalanan. Kaya dapat maintindihan at maunawaan natin na ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay obligado. Ito ay obligado. Binanggit ni Imam Al-Zahabi, rahimahullah ta'ala, at si Imam Al-Zahabi ay kilala na isang imam o isang alim na kung saan na siya ay nagtingipon niya. Okay, meron siya, ang ilan sa mga aklat niya ay pagtitipon ng mga uri at mga antas ng mga kasalanan. Andiyan yung mga kabair, yung mga sagair, at yun yung mga aklat na nailimbag o isinulat ni Imam Al-Zahabi. So binanggit ni Imam Al-Zahabi, rahimahullah ta'ala, sa isa sa kanyang mga aklat na Al-Kabair, ay ang hindi pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ng walang katanggap-tanggap na dahilan. Okay? At binanggit niya na ito ay napagkasunduan ng lahat ng mga Muslim na ikabilang sa mga napakalaking kasalanan, at ang sino man na gumawa nito ng walang katanggap-tanggap na dahilan ay masahol pa sa isang taong nagzizina, sa isang taong nangangalunya, at isang taong lulong o adik sa alak. Okay? At siya ay tinitingnan na merong katangian ng zandaka o ng pagkukunwari at pagpapanggap na isang mananampalataya. Okay? At ito ikinakatakot para sa kanya ang napakalaking parusa mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang hindi pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ng walang katanggap-tanggap na dahilan ay isang malaking kasalanan. At maaari itong maging anyo ng kufur o ng paglabas sa Islam kapag ang tao ay pinaniwalaan na siya ay exempted o hindi obligado ang pag-aayuno para sa kanya. Dahil sa bagay na yon ay magkakaroon ng kufro, pagtatanggi sa kanya sa mga talata ng Quran at hadith ng Rasulullah SAW kung saan binanggit ang pagiging obligado ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So kung meron tayong mga kilala mula sa mga kapatid natin, mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin, at mga mahal natin sa buhay, kaya na alam naman natin na obligado para sa kanila ang pag-aayuno, ngunit hindi nila ito isinasagawa, ay huwag tayong magsawa na paalalahanan at ipaunawa sa kanila ang pagiging obligado ng pag-aayuno. Kaya nga, ang mga nagbe-break ng fasting nila, kinakailangan na tingnan pa rin natin kung yung kanilang mga dahilan ba ay maituturing na tanggap o maituturing ng Sharia na kabilang sa mga udhur o mga dahilan na maaaring ang isang tao ay hindi mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. So sa bagay na ito ay nais kong banggitin ang ilan sa mga punto na kung saan ang tao ay maaaring hindi mag-ayuno, sa halip ay magbigay na lamang ng kafara o fidya o magpakain ng isang tao kapalit ng araw na kanyang hindi pag-aayunuhan. Okay? So una, syempre, ang merong mga may sakit. Okay, so merong mga may sakit. Ngayon, katulad ng binanggit ni Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, na sabi niya, ang sakit ay merong dalawang uri. Meron dalawang uri ng sakit. Ang sakit na darating sa isang tao at yurja minhu ashifa, at inaasahan ang paggaling mula sa sakit na ito. Ito yung unang uri ng sakit na sinabi niya. At yung pangalawang uri ng sakit ay yung sakit na nananatili sa isang tao at hindi inaasahan ang paggaling mula sa sakit na ito. So sinabi niya, patungkol do sa unang uri ng sakit na maaaring gumaling ang isang tao sa panahon na siya ay merong sakit, ay maaari na hindi siya mag-ayuno. Kaya at sa halip ay babayaran na lamang niya pagkatapos ng Ramadan yung bilang ng mga araw na hindi niya napag-ayunuhan dahil sa kanyang sakit. Tulad ng sinabi nila Subhanahu wa Ta'ala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Tulad ng sinabi ni Allah, at sa sino man sa inyo ang merong sakit o nasa paglalakbay, ay bayaran na lamang ito sa mga ibang araw pagkatapos ng Ramadan. So ito yung una. Pangalawang uri ng sakit na binanggit niya, tulad ng sinabi natin, yung sakit na hindi inaasahan na gagaling,
Okay? At andito papasok yung mga sinasabi natin na nagme-maintenance sila ng gamot. Okay? At pwedeng maaari din na yung sakit na yun ay yung pag-aayuno ay maaaring makadagdag pa, okay, sa sakit niya at maaaring maging dahilan o sanhi pa ng mas lumala yung kanyang karamdaman. Ay sinabi ng mga ulama, kapag yung sakit na yun ay hindi na inaasahan na nagagaling pa siya mula sa sakit na yun. Okay? At kinakailangan niya na mag-maintenance o mag-maintain ng gamot. At ang pag-aayuno ay maglalagay sa kanya sa sitwasyon na maglalagay sa kanya sa alanganin. Okay? Yung kalusugan niya, kasi halimbawa tulad ng mga mayroong problema sa kanilang mga immune system, okay? Kasi ang hindi maaari o hindi pwede na yung mga tao na yon na bumaba o magkaroon ng pagkakataon na bumaba yung kanilang immune system dahil atake yung sakit nila. Okay, so katulad ng mga tao na to ay sinabi ng mga ulama, pinahintulutan sila na hindi na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Okay? So sa halip, ang gagawin nila ay magpapakain na lamang sila, tutumbasan nila yung bilang ng araw na hindi na pag-ayunuhan, kung isang buong buwan ng Ramadan na yun, hindi na pag-ayunuhan, ay magpapakain sila katumbas ng araw na yun na hindi niya napag-ayunuhan. So halimbawa, kung 30 days, dahil nga hindi na inaasahan na gagaling pa siya at maintenance na yun, lifetime maintenance na yun, okay? At hindi na, sinabi ng doktor na hindi na kakayanin ng katawan niya na mag-ayuno pa o mag-fasting, kaya every Ramadan, ang gagawin niya ay magpapakain na lamang siya ng 30 tao. So pagdating sa pagpapakain, ano yung guidelines natin dito? So sinabi ng mga ulama, pwede siyang magpakain ng isang tao kada araw ng Ramadan. Okay? At pwede rin siyang magpakain ng isang beses ng 30 tao. Okay, so sabihin, pagdating sa bagay na ito ay marami siyang options. Pwede siyang magpakain sa unang araw ng Ramadan, sa kalagitnang Ramadan, sa katapusan ng Ramadan, o kahit sa pagkatapos ng Ramadan. Okay, so ito yung gagawin ng tao na yun na mayroong sakit. At papasok din dito yung matanda. Okay, sinasabi natin yung matanda na dahil sa katandaan ay hindi na rin hindi na pinapayo, okay, na siya ay mag-ayuno pa, ay papasok din dito sa punto na to. At maliban doon ay ang mga hindi nakapag-ayuno dahil dahil meron silang dahilan na udhr syar'i o katanggap-tanggap na dahilan sa Sharia, tulad ng nasa paglalakbay, tulad ng binanggit nila subhanahu wa ta'ala sa talata ng Quran, at yung mga may sakit, yung unang uri ng sakit na binanggit natin na maaaring gumaling pa rin siya, ay babayaran lamang sa pagkatapos ng Ramadan. Papasok din dito yung mga halimbawa yung mga babae na dinurugo dahil sa kanilang regla, o yung mga babae na nagpapagatas sa kanilang sanggol o sa kanilang mga baby, at gayon din yung postnatal bleeding o yung bagong panganak. Papasok din dito, sinasabi yung mga buntis na medyo maselan yung kanilang pagbubuntis. Okay, dahil yung pag-aayuno ay makakaapekto sa kanilang pagbubuntis, ay papasok din sila dito at pinapahintulutan din sila na hindi mag-ayuno at sa halip ay magbayad na lamang ng mga araw pagkatapos ng Ramadan. Okay, so ito yung patungkol sa pag-aayuno. So, inuulit natin na huwag tayong magsawa na paalalahanan yung ating mga kakilala, ng mga Muslim, yung mga kapatid natin na mag-ayuno. Paalalahanan sila na mag-ayuno sa buwan na ito ng Ramadan. At inshallah, napakalaking gantimpala, of course, na tayo yung maging dahilan na yung mga tao na yun ay magising. Okay? At ma-realize nila ang pagiging obligado ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So, ito yung unang gawain na inshallah walang pagdududa at alam nating lahat na kinakailangan nating gawin sa tuwing sasapit ang Ramadan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, patatawarin yung mga nauna niyang kasalanan. Okay? At nabanggit dito yung dalawang kondisyon.
kung paanong mapapatawad yung kasalanan niya dahil sa gagawin niyang pag-ayuno sa Ramadan. So sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, imanan wahtisaban. Ang kinakailangan na magtaglay ito sa bawat pag-aayuno niya ay dahil sa kanyang paniniwala at pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung sinasabi na paniniwala at pananampalataya kay Allah? Dahil naniniwala siya ng pag-aayuno ay bagay na inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Naniniwala siya dahil ang pag-aayuno ay obligasyon na ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na dapat niyang sundin. Okay, naniniwala siya sa kahalagahan ng pag-aayuno. Naniniwala siya sa mga gantimpala na ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala at yun yung binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, wahtisaban. Yung ihtisab na binabanggit, ito yung umaasa ka na sa sagawa mo nito ay makakamtan at matatamo mo yung gantimpala na ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sino man na mag-aayuno at yun ay ang kapatawaran ng mga naunang at ng mga lahat ng kanyang mga kasalanan. So inshallah, ang pag-aayuno, ang kinakailangan nating isaisip at isapuso palagi every time na tayo ay nag-aayuno. Gabi pa lang, of course, kinakailangan na nandun na yung intensyon. Okay? Kaya nga sa usapin ng intensyon, sinabi ng mga ulama na meron dalawang uri ng intensyon ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kasi sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitin niya, sino man ang hindi mag-intensyon ng pag-aayuno sa gabi pa lamang, okay, ay hindi tatanggapin ang kanyang pag-aayuno. So ang pagkakaroon natin ng intensyon sa pag-aayuno ay una sa unang pagpasok ng buwan ng Ramadan. Okay, so nag-intention na tayo mag-aayuno at sinabi pa nila gayon din yung intention natin sa bawat gabi, okay, ng Ramadan na kinabukasan na tayo ay mag-aayuno. So ito ay sinabi pa ng ating mga ulama na ito ay shart o kondisyon para maging tanggap yung ating mga pag-aayuno. So pagdating sa ating pag-aayuno, huwag natin kakalimutan yung kahalagahan ng pagkakaroon ng layunin o intensyon sa ating mga puso, sa ating isinasagawang pag-aayuno. Napaka-importante nun para maging katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala yung ating gagawing mga pagsamba at pag-aayuno para sa Kanya. So, ang pag-aayuno na to, tulad ng nabanggit at narinig natin sa mga napakaraming lectures, ay nandito nakapaloob yung napakalaki at napakaraming gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya at ang dahilan nga, tulad ng binanggit niya subhanahu wa ta'ala sa Quran, ay ang pagkakaroon ng taqwa o ang pagkakaroon natin ng consciousness o pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, pagka napag-uusapan ng taqwa, of course, ang binabanggit dito ay pagsunod sa kanyang mga ipinag-utos at paglayo sa kanyang mga ipinagbabawal. Nabanggit din sa sa mga hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang sa pagpapaliwanag ng taqwa, ito yung mga gawain na kung saan ay magiging dahilan para tayo ay malayo o magkaroon ng harang sa pagitan natin at ng kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At yung mga gawain na binabanggit natin dito ay yung mga binanggit kung sa halimbawa sa hadith binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha walau bishiqqi tamra. Matakot ka kay Allah o magkaroon ka ng takwa kay Allah walau bishiqqi tamra. Kahit sa kalahati lamang ng bunga o ng datiles o ng dates. Okay, so ibig sabihin doon na ikaw ay magsadaka ka, magbigay ka. So ibig sabihin na ang pagbibigay pala ng sadaka ay anyo ng takwa. Ito ay anyo ng takwa. Okay, at ang pag-aayuno ay isa sa magandang gawain na kung saan ang tao ay maaaring magkaroon ng takwa. Okay, dahil sa pagka-ayuno, alam natin na ang pag-aayuno ay isang napakalaking gawain. Okay, na kung ikukumpara natin sa iba pang mga gawaing pagsamba, of course, hindi natin pinag-usapan yung niya dahil yung niya o intensyon, yun ay maaaring magdikta kung gaano kalaki yung gagawin nating pagsamba. Kasi merong malit na gawain lamang na pagsamba yung gagawin natin, pero ang magpapalaki doon ay yung ating niya o yung ating intensyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang bigat o ang hirap ng mga gawain ay iba-iba rin. Diba? Kaya nga ang mga tao, ang mga Muslim, iba-iba yung kanilang mga antas. Meron sa iba madali ang pagsasagawa ng mga sala.
kaya nilang maggumising ng gabi para magsala ng qiyamul layl o magtahajjud. Ang ilan naman, madali para sa kanilang pag-aayuno. Ang ilan naman, biniyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan at madali para sa kanila magbigay ng sadaqah. So, iba-iba yung antas ng kakayahan ng mga tao. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa rin niya yung iba't ibang pintuan ng kabutihan na kung saan ang tao ay makaka-acquire o makakamtan niya o magkakaroon siya nung tinatawag natin na taqwa. Pero pagdating sa pag-aayuno, ito ay ginawa niyang obligasyon o obligado sa lahat ng Muslim. Kaya nga, ilan sa mga nabanggit ng mga ulama patungkol sa pagpapaliwanag sa atin sa kadakilaan ng gawain ng pag-aayuno, sinabi nila na ito ang gawaing pagsamba na merong maigsing daan para ang tao magkaroon ng takwa. Kasi sa pag-aayuno, alam natin, sinusubok yung ating ikhlas, sinusubok yung ating sabar, sinusubok yung ating iman, sinusubok yung ating raja o yung pag-asa kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung ating khawf o yung takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At ang gawain na ito ay nasusubok yung ating ikhlas, yung ating pagkakaroon ng dalisay na intensyon at yung pagiging tapat ng ating mga intensyon na sa ating mga ginagawang pagsamba na wala tayong ibang pinag-aalayan o wala tayong ibang dahilan ng sa ginagawa nating pag-aayuno kung hindi para sa kaluguran lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. So itong pag-aayuno na to, walang duda na hindi ipinagutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya, kundi dahil sa napakalaking leksyon o aral na makukuha at mapupulot natin sa gawaing pagsamba na ito. So inshallah, ang pag-aayuno, maisagawa natin ng tama at naaayon sa paraan na katanggap-tanggap at kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, paalahan natin habang tayo nag-aayuno, ang pag-iwas sa mga ipinagbabawal, habang tayo nag-aayuno, ay mag-ayuno rin yung lahat ng bahagi ng katawan natin, yung ating mga mata, sa pagtingin sa mga haram, yung ating mga tenga. Kaya kung ikaw mahilig ka makinig ng music, sa buwan ng Ramadan, pigilan mo yung sarili mo. Kung ikaw mahilig kang tumingin sa mga haram, o yung iba pa yung mga kabataan kumbaga na hook, okay? Kumbaga na sumabit sila sa mga napakalaking fit na tayo ng pornography. Gawin natin na ang pag-aayuno na ito sa buwan ng Ramadan, inshallah, maging dahilan para tayo ay masalba, okay? O makakawala dito sa malaking patibong na ito ng syaitan. So mag-ayuno yung ating mata, yung ating tenga, okay, yung ating mga dila sa pagsasalita ng hindi tama at hindi maganda. Okay, so inshallah, ito yung mga isa-isip natin habang tayo ay nag-aayuno para makuha natin ng buo yung gantimpala, inshallah, na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sino man na mag-aayuno. Tulad ng binanggit natin na hadith, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Karugtong ng hadith, sinabi rin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waman qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." At sino man ang itindig niya o itayo niya yung gabi niya sa pagdarasal, kay imanan wa ihtisaban, dahil sa kanyang paniniwala kay Allah, wa ihtisaban at paghahangad ng gantimpala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ay patatawaran din yung mga nauna niyang mga kasalanan. So, papasok tayo, pag-usapan natin ngayon, yung pangalawang gawain sa Ramadan. At ano yun? Yun yung pagdarasal sa gabi. Kaya ngayon, pagdating sa usapin ng pagdarasal sa gabi, ang tinutukoy ba dito yung tarawih? Ang tinutukoy ba dito ay yung tahajjud? Okay, so sinabi ng mga ulama, ang papasok dito yung lahat ng mga ginagawa nating pagdarasal sa gabi. Okay, pagkatapos ng fard o ng salat al-isha, hanggang bago dumating yung waqt al-fajr o yung salat al-fajr. So, yun ay papasok sa hadith na ito. Papasok yun sa hadith na yun. Papasok yun sa sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waman qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ngayon, pag-usapan natin ng mas detalyado, ano yung sinasabi natin dito na anuman dasal sa gabi? Of course, kasi meron iba't ibang uri ng dasal sa gabi. Okay? At sa Ramadan,
sinabi ng mga ulama na ang pinakamainam pinakamainam of course at yung tinutukoy dito ay yung ginagawa nating pagdarasal na tarawih kasama ng mga jamaah. Okay? Of course, ang usapin sa tarawih, ito ay napatunayan, okay, mula sa hadith ng Rasulullah sallallahu sa sunnah qawliya at saka fi'liya. Yung sunnah qawliya, sinabi niya, waman qama Ramadan imanan wa ihtisaban, yung hadith na binanggit natin. At yung sunnah fi'liya na isalaysay o nakasaad sa hadith, nabanggit sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nung unang yugto ng pagsasagawa ng tarawih, ay ginawa niya ito kasama ng mga Muslim sa loob ng masjid at siya ang nag-imam. So, ibig sabihin, ginawa niya ito ng jama'a, at nung nangamba siya o natakot siya na baka yun ay makita o maging obligado para sa mga Muslim, ay ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagdasal kasama ng jama'a at nagdasal siya sa loob ng mga bahay. Sa loob ng bahay niya. At nanatili sa gawain na yun ang mga Muslim ng mga panahon na yun. Kaya nabanggit na sa loob ng masjid ng mga panahon na yun, ay nagdarasal sila ng hiwa-hiwalay at iba-iba yung imam. So, nung nakita ito ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, ay napagdesisyonan niya na gawin muli na pag-isahin ang lahat ng mga nagdarasal sa loob ng masjid at magdasal sila sa isang imam. Okay? So, yun yung ginawa ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. At yung ginawa na yun ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, of course, ay meron ding batayan. At katulad ng binanggit natin, yung unang yugto ng pagsasagawa ng tarawih ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung saan ang ginawa niya ay siya yung nag-imam sa mga kamusliman. Kaya nga, dito masasabi natin na ang salatut tarawih ba ay obligado sa loob ng na isagawa sa loob ng masjid. So, masasabi natin na ang tarawih sa masjid ay hindi obligado. Pwede natin itong gawin sa loob ng bahay, pwede itong gawin ng sama-sama ng mga pamilya, ng mga magkakapatid, ng mga magkakaibigan, at not necessarily na ang tarawih ay itayo o gawin lamang sa masjid. Especially sa panahon natin ngayon, tayo ay nasa panahon pa rin ng sinusubok pa rin tayo dahil sa coronavirus, at alam natin na mayroon ilang bahagi o lugar sa Pilipinas na nasa ECQ o MECQ o anong klaseng mga quarantine na scheme yan. Pero alam natin na may mga lugar kayo na hindi pinahintulot ang pagsasagawa ng jama'a sa mga masjid. Katulad nung nangyari, kung magbabalik tayo nung nakarang taon, ganun din yung nangyari sa maraming kamusliman na kung saan ang tarawih ay isinasal na lamang o isinasala sa loob ng ating mga tahanan o bahay. So ang tarawih, pero sinabi ng mga ulama, kung wala ang mga ganitong sitwasyon, of course, ang mainam ay ang magdasal kasama ng jama'a sa loob ng masjid, lalo sa mga walang kakayanan o hindi sila ganun yung pagbabasa ng Quran o yung sa ulo nila ay kaunti lamang, at dahil ang pagdarasal kasama ng jama'a sa loob ng masjid para dun sa mga hindi pa nakakapagbasa ng Quran o hirap pa makapagbasa ng Quran, ay magbubukas sa kanila ng pintuan ng mas maraming gawaing kabutihan, tulad ng mas maraming pakikinig ng mga talata ng Quran, yung sala, mas mapapangalagaan at mababantayan nila. So, kaya mas hinihikayat pa rin na magdasal kasama ng jama'a sa tarawih. Okay? So, ito yung una. Ngayon, kasama rin dito ay yung pagdarasal ng Qiyamul Layl. Okay? At yung Qiyamul Layl o yung tahajjud ay iba ito sa tarawih. Iba ito sa tarawih. At kaya nga sinabi pa ng mas maraming mga ulama na sino man na mayroong kakayanan na magdasal pa rin ng salatul layl o qiyamul layl sa gabi, okay, bukod pa dun sa tarawih, ay mas mainam sa kanya na yun ang gawin. Mas mainam sa kanya na magdasal ng tarawih kasama ng jama'a, at pagka magdarasal na ng witr halimbawa sa masjid, ay hindi na siya mag-witr kasama nila. Sa halip ay uuwi siya at magpapahinga, matutulog, at gigising ng huling bahagi ng gabi, tulad ng binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadith na thuluthul akhir min al-layl, o yung ikatlong huling bahagi ng gabi, doon siya gigising at doon ay magdarasal siya ng qiyamul layl o ng tahajjud, at doon siya magwiwitir.
Okay? So, itong tarawih at itong tahajjud o yung qiyamul lail, itong dalawang bagay na ito ay merong konting pagkakaiba. Okay, pero ang tarawih ay maituturing natin na qiyamul lail. So masasabi natin na ang tarawih ay qiyamul lail, pero ang qiyamul lail not necessary na ito ay tarawih. Okay? So mas aam o mas general yung term ng tinawag na qiyamul lail, kaya yung hadith na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ang tinutukoy dito ay yung lahat ng dasal na ginagawa ng tao sa gabi pagkatapos ng Isha. Kaya mayroong mga ibang mga binanggit ng mga scholars na nagsisimula yon ang qiyamul lail maaaring magsimula sa pagtatapos ng Maghrib. Pero ang punto natin dito, especially sa Ramadan, ang pinag-usapan natin dito ay kung magagawa natin na idasal yung tarawih, ay dasal natin, at yung tahajjud o yung qiyamul lail, kung kaya natin isagawa, ayun yung mas mainam o mas mabuti para sa atin. Okay, so ito yung pangalawang gawain, yung qiyamul lail. Okay? Of course, nandito rin sa hadith na yun binanggit, karugtong pa rin, waman qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. At kung sino man ang tumindig o ipagtayo niya yung Laylatul Qadr sa pamamagitan ng pagdarasal sa gabi o sinabi pa ng mga ulama, mga gawaing pagsamba, okay? Ay papasok din yun doon. Okay, at sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ay patatawarin yung kanyang mga kasalanan. Pero particularly binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, okay, wa ma adraka ma Laylatul Qadr, at ano ang nalalaman mo hinggil sa gabi ng kapangyarihan o ng Laylatul Qadr. Okay, sinabi ni Allah, Laylatul Qadri khairum min alfi shahr. Ang Laylatul Qadr o ang gabi ng kapangyarihan ay mas mainam pa sa 1,000 buwan ng pagsamba. Tulad ng binanggit sa tafsir, okay? Ang gawaing pagsamba sa gabi na yon, kapag nasumpungan mo yung Laylatul Qadr at ikaw ay nasa gawaing pagsamba, okay? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, mas mainam pa yung gawaing pagsamba na yun sa gabi na yon kaysa sa pagsamba sa loob ng 1,000 buwan. Subhanallah. So, dito makikita natin talaga kung gaano kalaki yung biyaya na itinakda o ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sino man na masumpungan yung Laylatul Qadr. So, yun yung pangalawa. So, binanggit natin yung pag-aayunos mula sa gawain ng Ramadan. Pangalawa, yung pagdarasal sa gabi. Yung tarawih at yung qiyamul lail, at kabilang din sa mga nabanggit na nusus, kasi alam natin na ang buwan ng Ramadan ay pinagpala, mabiyaya, at anuman o alinman sa mga gawaing pagsamba ang gawin natin dito ay kumbaga may karagdagang biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kahit anumang gawaing pagsamba yan, basta nakapaloob sa Ramadan, sinabi nila na dadagdagan yung biyaya nito dahil sa kadakilaan o nadala nung buwan na yon o ng buwan ng Ramadan na ipinaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa buwan na yon ng Ramadan. Pero mayroong mga certain o mga tukoy na mga gawain pagsamba kung saan ang mga nabanggit sa nusus, kaya tulad ng binanggit nga natin ang pag-aayuno, nabanggit sa Quran, ang qiyamul lail, nabanggit sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang gayon din sa Laylatul Qadr, at kabilang din sa mga nabanggit na mga gawain ng Ramadan sa mga nabanggit sa nusus ay yung pagbibigay ng sadaqah. Okay, sinabi sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag dumarating yung Ramadan, okay, ay sinabi na ajwada ma yakunu min rihil mursala. Okay, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay inilarawan na mas mapagbigay pa kaysa sa hangin na nagdudulot ng kabutihan sa tao. Kasi ang tinutukoy dito na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya mapagbigay na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, pero mas nadaragdagan yung pagiging karim o yung pagiging mapagbigay niya sa tuwing sasapit yung Ramadan. So, ang buwan ng Ramadan ay nagbubukas din ng pintuan para doon sa mga tao na biniyayaan o binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng karangyaan dito sa mundo para malinis at madalisay nila yung mga pag-aari at kayamanan nila, para makapagbahagi ng mga biyaya na ito sa mga kapatid nila, para makapagbigay
okay, sa kanilang mga ng kawang gawa sa mga nangangailangan. At ang pagbibigay ng kawang gawa sa buwan ng Ramadan, alam natin ay may mas malaking gantimpala rin. Dahil sa buwan nga ng Ramadan. Kaya marami sa mga Muslim pinipili nila na yung pagbibigay nila o yung paglalabas nila ng zaka ay itinataon nila sa buwan ng Ramadan. Dahil of course, kapag meron kang option na papipiliin ka, okay, kung kailan mo gagawin ng isang bagay, siyempre, mas nga naisip mo, mas gugustuhin mo na gawin yun sa mga bagay, sa mga araw o mga panahon na mas magiging, kumbaga, malaki yung value nung gawain na yun. Okay, so itong bagay na ito, yung pagbibigay ng sadaka sa buwan ng Ramadan, inshallah, ay samantalahin din natin. Samantalahin ng mga may kakayahan. Okay, at alam natin na ito ay, kumbaga, advantage na binigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga nabigyan ng karangyaan. Kaya nga, matatandaan natin yung hadith na kung saan yung mga mahihirap mula sa mga sahaba, isang araw ay pumunta kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at sila ay nagrereklamo. Sinabi nila, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Ya Rasulullah, sabi niya, yung mga nabigyan ng mga karangyaan at kayamanan, okay, kumbaga, nakukuha nila halos lahat ng mga pagpapala, kabutihan at yung mga gantimpala mula kay Allah. Yeah? Nagdarasal sila tulad kung paano kami nagdarasal, nagpa-fasting sila, nag-ayuno sila tulad kung paano kami nagpa-fasting, pero sila ay nagbibigay ng kawang gawa na hindi namin kayang gawin. Okay, so ano sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanila? Hindi ko ba kayo tuturuan ng mga gawain kung saan pwede niyong maabutan yung gantimpala na nakukuha nila dahil sa kanilang pagbibigay ng sadaka. Sabi ng Rasulullah, sa bawat pagtarapos ng obligadong pagdarasal, ay mag-tasbih kayo kay Allah ng 33 times, mag-tahmid kayo, at magtakbir kayo ng 34 times, o sa isang riwaya, binanggit na, tapusin niyo ito ng la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. So alam natin itong zikr na ito na binabanggit. Okay, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allah. So ginawa yun ng mga mahihirap mula sa mga sahaba. Okay, pero nung narinig yun ng mga mayayaman mula sa kanila, kaya ginawa rin nila. Kaya nung nakita na naman ito ng mga sahaba rin, bumalik ulit sila sa Rasulullah, sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, nalaman nila yung bagay na itinuro mo sa amin, na kung saan mas makakadagdag ng gantimpala para sa amin. At ginawa rin nila. So sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanila nung sa pagkakataon na sabi, "Dhalika fadlullah yu'tihi man yasha." Yun ay pagpapala at biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, binibigay niya sa sino man na kanyang naisin. So sinasabi natin na ito ay advantage para dun sa mga nabigyan ng mga ng kayamanan o ng karangyaan sa buhay na ito sa dunya. At of course, ang makakakuha lang ng advantage na yun ay yung nakakakita. Kaya at yung nakakaunawa at nakakaintindi ng advantage na ito na ibinigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila. At ang pag-take advantage sa mga biyaya at gantimpala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, okay, bukod doon sa pagkakayahan na yun na kaya mong gawin, na hindi kayang gawin ng mga maralita at ng mga mahihirap, okay, magandang gawin at itaon na mamahagi ka, okay, at tumulong ka sa mga naghihirap at mga nangangailangan sa buwan ng Ramadan. Okay, dahil yun ay sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at dinodoble ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yung mga gantimpala na pwede mong makuha kaya't makamit dahil sa pagbibigay ng kawang gawa. So ito yung pangatlong gawain na gusto nating banggitin dito. So una, ang pag-aayuno. Pangalawa, ang qiyamul layl o ang pagdarasal sa gabi. Pangatlo, ang pagbibigay ng kawang gawa o ang pagbibigay ng sadaka. At nabanggit din sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, of course, yung dua, nabanggit sa napakaraming nusus ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ng mga hadith niya at ayat ng Rasulullah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung paano ang dua na ito ay kabilang sa mga gawain na dapat mapaalalahanan tayo lalo na habang tayo ay nag-aayuno. Kaya binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa mga
dua o kabilang sa mga panalangin o mga dasal o mga kahilingan kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tinatanggihan, na tinutugunan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang da'wa o ang dua ng isang saim hatta yuftir. Ang dua o ang panalangin ng isang nag-aayuno hanggang sa siya ay mag-break ng kanyang fasting. Okay? So, ito ay, inshallah, samantalahin natin dahil sa bawat araw na tayo ay nag-aayuno sa Ramadan, kaya alam natin na yung oras na yun ay waqtul istijaba. Yun ay oras o panahon na kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapakinggan yung ating mga dalangin, pinapakinggan yung ating mga dua, yung ating mga dasal. Kaya inshallah, samantalahin natin yun. Kaya ito ay inshallah magpapakita sa atin din sa bawat pag-aayuno kasi natin, na-realize natin yung pangangailangan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya at yun ay nagiging malinaw at nagiging nakikitang-kita, clear manifestations nun ay yung kapag tayo ay nagdudua na kay Allah subhanahu wa ta'ala at nararamdaman natin sa ating mga dua yung pangangailangan natin sa Kanya. Kaya kasi mismo yung pag-aayuno na yun ay pagpapakita lang na ng pangangailangan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi pag ikaw nakaramdam ka ng gutom, yun ay, kung pag-iisipan mo, ibig sabihin, kailangan mong kumain. Dahil ikaw gutom, kailangan mong kumain. Dahil ikaw ay nauuhaw, kailangan mong uminom. Okay? So ito ay pagpapaalala sa iyo na ikaw bilang tao ay merong mga pangangailangan. Okay? At ikaw ba ay makakakain kung hindi yun pahihintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ikaw ba ay makakainom kung hindi yun pahihintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala? So ito ay mga simpleng bagay, pero kapag pag-iisipan natin, yung mga aral na maaaring mapulot o makuha natin dito, anumang bagay na meron tayo dito sa mundo ay kaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kang matakamtan o wala kang matatamo na kahit na anuman, liban na yon ay ipinagkaloob sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa mga dua natin, kapag naramdaman natin yung pangangailangan natin sa Kanya, kasi si Allah subhanahu wa ta'ala, tulad yung binanggit sa talata ng Quran, okay? فَإِنَّهُ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. Si Allah ang nagpapakain at hindi siya kumakain. Walang nagpapakain sa Kanya. Pero tayo, subhanallah, sinong walang pangangailangan sa biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sinong walang pangangailangan sa rizq ni Allah subhanahu wa ta'ala? Diba? So, itong dua na ito, inshallah, maramdaman natin yung pangangailangan natin sa Kanya. Pag naiisip natin yung mga gawain, mga nagawa natin, mga kasalanan, okay, yun ay magbibigay sa atin ng pakiramdam ng pangangailangan sa paghingi ng tawad o kapatawaran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya at yun yung magtutulak sa atin para tayo ay maging tapat at sincere sa pagbabalik loob sa Kanya, sa ating mga tauba. Okay? So ito yung isang gawain na inshallah yung dua na kailangan na isa-isip at maalalahanan natin. Okay? Gusto ko rin banggitin dito, of course, malaki yung naitutulong nung planner na meron kang plano. Okay? Pero ang masasabi natin dito, of course, ay tukuyin muna natin ano yung mga pinaka-importanting gawain. Doon tayo umikot. Okay? Pagtuunan natin pansin, tutukan natin itong mga pinaka-importanting gawain na ito, itong mga binabanggit natin. And then, yung mga iba pa mga gawain, pagsabay, inshallah, yun ay darating. Okay? Kasi sabi nga nila, ang gawain, ang kabutihan ay nanganganak yan. Okay? Gumawa ka ng mabuti, manganganak yan. So, pagtuunan mo lang yung 5 beses na sala, okay, yung obligadong pagdarasal, ito pala, subhanallah, hindi natin nabanggit, dapat ito yung una-una natin nabanggit, inshallah. Yung 5 beses na pagdarasal na ito, alam natin kung paano, ano yung malaking na itutulong ng Ramadan, sa tuwing sumasapit yung Ramadan, para maitaguyod natin yung 5 beses na pagdarasal. Subhanallah, tingnan ninyo, unang araw ng Ramadan, okay, sigurado ako, na dun sa mga lugar na pinahintulutan ng pagdarasal sa mga masjid, nakita natin kung paano napuno yung mga masjid. Nakita natin kung paano puno yung mga masjid hanggang labas. Okay? Yung mga masjid na, mga lugar kung saan pinapatupad yung social distancing sa sala, kita natin hanggang labas talaga yung sala. Kinagabihan pa lang nun, kagabi pa lang, nagpagdarasal ng tarawih, di ba? So, subhanallah, tignan natin, ilan sa atin, kailan yung huling pagkakataon na nagdasal tayo ng jamaa
ng Fajr sa masjid. Papaalala natin yung mga ilang mga brothers natin na subhanallah, ilan? Kailan yung huling panahon o pagkakataon na nagdasal tayo ng Fajr kasama ng jama'a bago itong Ramadan na ito? At ilan sa mga Muslim ngayon na nagdasal ng Fajr sa masjid etong araw na ito? Pagkatapos ng ilang araw, pagkatapos ng ilang buwan, baka yung iba, ilang taon na hindi nagdarasal ng Fajr sa masjid. Okay? O hindi nagdarasal ng Fajr, fadlan na anil masjid, o an salatil ma'al jama'a. Hindi nagdarasal ng Fajr. Okay? Mas lalo pa, bago pa yung pagdarasal ng Fajr sa masjid. Ilan? So, subhanallah, nakikita natin yung biyaya o yung kabutihan na nakapalob sa buwan na ito ng Ramadan. Okay, kung paanong kaya nitong subhanallah, yung biyaya talaga. Kaya nga mubarak talaga siya. Pinagpala talaga siya. Kita natin maraming tao nagbabago, maraming tao na nagagawa nilang magdasal sa masjid. Pagkatapos ng mahabang panahon, hindi nila magawang magdasal sa masjid. Pero pag Ramadan, nakikita natin, subhanallah, kung ano yung nagagawa nito. So, inshallah, kung sa buong buwan na ito, tutukan natin yung 5 beses natin na pagdarasal. Pagtuunan natin ng pansin. Pag-aayuno natin. Yung pagdarasal natin sa gabi. Yung pagdudua natin. 5, yung pagbabasa natin ng Quran. Okay? Binanggit sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tuwing sasapit ng Ramadan, ay nagbumuraja'a siya. Nire-review niya yung buong Quran. At yung huling taon, kung saan yun yung taon na siya ay binawian ng buhay, ay nire-review niya ito kay Jibril ng 2 beses sa loob ng Ramadan. So itong buwan ng Ramadan, tulad ng binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Buwan ng Ramadan kung kailan ibinaba ang Quran. Kaya't ang Ramadan tinawag din ito na Shahrul Quran. Ang Ramadan ay tinawag na buwan ng Quran. Okay? At hindi yung tatawagin na buwan ng Quran kung hindi para ipaalaala sa ating mga Muslim ang kahalagahan ng pagbabasa, at pagbalik sa aklat na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. So gawin natin yung mga kakayanan natin, basahin natin, yung hanggat maaari, yung kaya nating basahin, kung tapusin natin yung buong Quran, tapusin natin yung Quran na mabasa. Gawin natin, inshallah. At maraming mga advices o mga plano o mga payo, halimbawa sa bawat, kung tututukan mo yung 5 beses mo na pagdarasal, at every sala, magbabasa ka ng 10 pages before at after, 10 pages, sabi nga sa buong Ramadan na yun, sigurado matatapos mo yung buong Quran. Kasi sa 30 days na yun, isang juz, mabasa mo. At ang Quran, binubuo ng 30 juz. So isang araw, isang juz ka ng isang juz. Inshallah, makaya magagawa mo yun. Kaya lang, kailangan mong seryosohin. Kailangan mong pagtuunan ng pansin. Kailangan mong, makita yung kahalagahan. At yung gantimpala na meron sa pagbabasa ng Quran. Kaya inshallah, samantalahin natin itong buwan ng Ramadan, lalo marami, naka-quarantine pa rin, hindi pa rin, i-dedicate natin ito, inshallah, itong Ramadan na ito, para kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, itong 5 gawain na ito na nabanggit natin, kung tututukan lamang natin na itong 5 gawain na ito, itong mga 5 pangunahing gawain sa Ramadan, inshallah, at dito natin, iikot o paiikutin yung plano natin. Kasi mainam na meron kang plano. Ano yung gagawin mo sa bawat araw ng Ramadan? Sabi ko nga, kung itong 5 gawain na ito, meron pa tayong idadagdag na isa, of course, banting natin makalimutan, yung sahur at saka yung iftar. Yung suhur or iftar, ito ay kabilang din sa mga gawain ng Ramadan. At kagutulad ng ang pinagkaiba, ang iftar, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kailangan na ito ay madaliin, adjilu. Pero ang suhur ay dinedelay hanggang sa huling oras nito bago ang adhan ng Ramadan.
Okay, kagaya na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis suhuri baraka." Kumain kayo ng madaling araw dahil sa pagkain na ito ay merong baraka o merong basbas o merong pagpapala. Okay, so ito ay kabilang sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagmamadali sa iftar at ang pagde-delay o pag-aantala hanggang sa huling oras ng ating mga suhur. Okay, so tulad ng nabanggit natin, itong 6 na gawain na to, kung pagtutuunan lang natin ng pansin, at dito lamang ikot, kahit dito lang umikot yung barnamage o yung program natin o yung plano natin para sa buwan na ito ng Ramadan, inshallah, sapat yun. At walang, ang tanging natitira na lang ay ang dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na panatilihin tayo sa pagkataglay at pagkakaroon ng ikhlas. So ito ay napaka-importante. Balikan natin ang ating mga intensyon. Kaya nga, yung intensyon, kung matatandaan ninyo, bawat gabi ng Ramadan, kinakailangan pa rin natin siyang intensyonin. So, doon ay kumbaga, isang aral din na makukuha natin doon, yung tajdidun niyya. Yung pagbabago at pagbalik natin lagi sa ating intensyon. Every time na meron tayong gagawin sa mga araw na ito ng Ramadan, ng mga pagsamba, balikan natin yung intensyon. Bakit mo yun gagawin? Para sa kaluguran ba ni Allah? Bakit yan nag-aayuno? Kasi ba ganito? Kasi ganyan? So, balikan natin yung ating intensyon dahil yun ang pinakasikreto para tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangunahing kondisyon para tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil of course, wala tayong ibang hangad sa mga gawain natin, mga pagsamba, sa pag-aayuno natin, sa pagdarasal natin, sa qiyamul layl, sa pagsasadaka natin, sa pagbabasa natin ng Quran, kung hindi tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga gawain natin na ito at ibilang niya tayo, inshallah, sa kanyang mga tatanggapin sa buwan na ito ng Ramadan at ibilang niya tayo doon sa mga magwawagi. Okay? Doon sa mga mananalo. Okay? Bilang panghuli, paalalahan natin ng lahat na katulad ng binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ja'akum Ramadan," dumating na sa inyong Ramadan, "Syahrun mubarak," ito ay pinagpala na buwan. So paalalahanin ng lahat, natin ng lahat, okay? Fihi tuftahu abwabul jinan, binubuksan ng mga pintuan ng paraiso, sinasarado ang mga tarangkahan ng impyerno, wa tusaffadu syayatin, at tinatali, kinakadena ang mga syaitan. So inshallah, samantalahin natin lahat ng ito. Ya baghil khairi aqbil wa ya baghil syarri aqsir. O sa mga naghahangad ng mga kabutihan, samantalahin natin ang pagkakataon na ito. At dun sa mga nananatili na gumagawa ng masama, kay aqsir, ay tumigil at huminto na tayo. At inshallah, magising tayo sa mga kasalanan at mga pagkakamali nito na ginagawa natin at gawin natin na ang buwan na ng Ramadan na ito para sa atin ay ang buwan ng pagbabago tungo sa kabutihan at kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan at inshallah makita-kita po muli tayo bukas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa